Ang Pambansang Museo ng Pilipinas o National Museum of the Philippines. Ang National Museum ay itinatag sa Manila noong ika-29 ng Oktubre 1901 bilang isang insular museum ng etnolohiya, natural history at commerce. Nagpabago-bago ng pangalan noon, inilipat at isinama sa iba pang mga tanggapan hanggang sa ito ay naging isang hiwalay na institusyon noong 1998. Ang National Museum ay sumasalamin sa mga Pilipino sa bansa bilang nagkakaisa at ipinagmamalaki ang pagkakakilanlan, kultura at natural na pamana na may espiritu ng nasyonalismo at ang pangako sa pagproteksyon at pagpromote ng mga pamana ng lahi. Ayon sa isinasaad sa batas ng Estado, ang Pambansang Museo ay may tungkuling mangalap ng mga dokumento, magpanatili, magpakita at maghikayat ng mga eskular na pag-aaral at pagpapahalaga ng mga gawain ng sining, mga espesimen at mga kultural at makasaysayang artepakto. National Art Gallery. Binubuo ito ng mga galeriya kung saan napapaloob ang iba't ibang gawang sining tulad ng mga lilok, mga limbag, at mga ipininta ng mga kilalang national artists, modern artists, at iba pang mga artists na karamihan ay sumikat noong ika-19 na siglo. Kabilang dito ang mga dineklarang National Cultural Treasures na artwork tulad ng retablo na mula sa simbahan ng San Nicolas de Tolentino sa Dimiao, Bohol. Ang 14 na painting na Basi Revolt na naglalarawan sa isang makasaysayang pangyayaring politikal na ipininta ni Esteban Villanueva ng Vigan. Ang Feeding the Chickens ni Simon Flores, Una Bulaqueña ni Juan Luna, ang Mother's Revenge na sikat na nililok ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. At ang mga simulaang guhit at memorabilia ng kauna-unahang national artist si Fernando Amorsolo. May mga special ding exhibit para sa mga artistikong gawa ng mga modern artists ng bansa. Katulad dito ang 4 na malalaking painting ni Carlos Bodong Francisco na pinamagatan niyang The Progress of Medicine in the Philippines. Dati ito nakalagak sa entrance hall ng Philippine General Hospital noong 1953. Meron ding exhibition na inalay para sa pagbisita ng Reyna ng Espanya na si Reyna Sofia na bumisita sa museo noong July 2012 na nagtatampok sa 5 city ng botanical illustration ni Juan de Colar na isang Filipino artist at royal botanist mula sa Espanya. Ang pinaka-highlight at pinakamahalagang koleksyon dito ay ang Spolarium, ang pinakatanyag na painting ni Juan Luna na nanalo ng unang gintong medalya sa 1884 Madrid Art Exposition sa Espanya. Katapat nito ay isa ring masterpiece ni Felix Resurrección Hidalgo na may pamagat na The Assassination of Governor General Bustamante and His Son na nakatanggap din ng mataas na pagkilala at isa ring National Cultural Treasure.
ang Museum of the Filipino People. Dito makikita ang mga anthropomorphical at archaeological na koleksyon ng National Museum. Ang pagkilala at pag-aaral ng mga kultura at pamana sa Pilipinas ang isa sa layunin ng National Museum. Sa mga galeriya, makikita ang mga sinaunang gamit ng ating mga ninuno, mga paniniwala at kung paano sila namuhay sa unang panahon. Ang ilan sa mga ito ay katulad ng ang 16,000 taon na bungo ng tao at iba't ibang gamit na yari sa bato na natagpuan sa Tabon Cave sa Quezon, Southern Palawan. Mga kakaibang hiyas at palamuti na nakuha sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Isang katunayan na noong paman ay marunong na tayo magpaganda sa sarili. Makikita rin dito ang mga nakuhang gamit sa mga lumubog na barko katulad ng San Diego na natagpuan sa karagatan ng Cebu, Batangas noong 1992 na nagpapatunay na pakikipagkalakala na tayo sa ibang bansa. Kabilang sa mga pinakamahalagang mga koleksyon ng museo ay ang Manunggul Jar, isang pangalawang libingan tapayan na matatagpuan sa Palawan. Ang Balanghay Boat, na kilala rin bilang Butuan Boat. Ito ay isang katibayan na maagang paggawa ng bangka gamit ang sinaunang teknolohiya ng ating mga ninuno. Sa Museum of the Filipino People, makikita rin ang biodibersidad ng Pilipinas. Ito ay koleksyon ng sari-saring uri at espesyalisasyon ng iba't ibang uri ng halaman at mga hayop sa loob ng kapuluan. Kabilang ang mga pagkatuklas ng mga species na bago sa agham, tulad ng parasitikong halaman ng genus Rafflesia na itinuturing na pinamalaking bulaklak sa mundo. Tampok din sa mga eksibisyon ay ang mga halaman at hayop na inilarawan ng ilang Pilipinong siyentipiko. Ilan sa kanila ay nagtrabaho sa National Museum na kung saan ang ilan sa specimen ay sinunod sa pangalan ng manliliksik na nag-ambag sa larangan ng taxonomia. Ayon na rin ito sa ama ng taxonomia na si Carl Linnaeus, isang Suekong naturalista na tampok din sa ekshibisyon ang kanyang mga gawa at nakilala sa paggamit ng binomyong katawagan ng pagpapangalan sa mga natuklasang organismo. Ang mga siyentipiko ay naniniwala na malaking bilang pa ng mga species ang kailangang pantuklasin, lalo na sa mga hindi pag-aanong nagagalugad na mga rehiyon sa Pilipinas. Ang planetarium ay nagsasagawa araw-araw ng palabas na tinatawag na paglalakbay sa solar system. Sa pagdaan ng mga taon, ang mga manliliksik ay nakagawa ng programa tulad ng ang solar system at iba pang terrestrials, ang planetang Mars, ang Hubble Vision at may buhay ba sa Mars. Sa pagpasok sa planetarium, makikita ang ilang larawan ng sinaunang mga paniniwala ng mga Pilipino sa astronomiya at mga litrato ng ilang mga kilala at sikat na astronomo na babati sa labi sa mga bibisita. Makikita rin ang display na dioramas ng solar system at ang Milky Way at ilang mga konstelasyon at nebulae astronomical na mga modelo ay nasa loob ng kahon ng salamin. Maaari rin tingnan ang mga teleskopyo na ginagamit sa iba't ibang mga astronomical at stargazing. Isa sa mga ito ay ang Reflectron Celestron 8 na teleskopyo. Isang malakas na teleskopyo na kung saan ang mga manonood ay maaaring tumitik sa 4 na prominenteng buwan ng Jupiter at humanga sa singsing ng Saturn na maaaring masilayan sa panahon na maliwanag ang gabi sa kalawakan. Your turn. Straight to the way of the sound that leads. For the another round of style.
ang klase ng musika na akin ang pinagmulan. Mga konsepto kong naisip dito ko sinimulan. Mga hangaring ko nung bata na maging makatanggap bumuo ng mga awiting gamit ang mga talata na naitala. Sa aking mga sulat kamay, mga pangarap na akala ko'y hindi ibibigay. Kahit pagod na naghintay ay umaasang darating na balang araw ang awiting ko'y kakantahin nyo rin. At laging bukang bibig ng mga tambay sa lansangan ang pangalang nagmarka na dito sa ating larangan. At iyong sasambitin na merong panghuling alas na magtataas ng antas ng hip-hop sa Pinas. Mahalaga sa akin ang pinagmulan, hindi sumagi sa isipan ko hanggang dyan na lang. Ang tinig kong lumilipad, subukan yung pakinggan. Simpleng sandata na ginamit ko na masimula. Mahal kong kultura, itataas ko. Ako ang kalasaga at magiging kawal dito sa ating kultura. Matirig may sumisigaw sa kabubatan ay Ano ang humihiyaw. Tagalog ang ginamit ko at hindi Ingles? Masasabihan mo bang ang awit ko'y hindi mabangis? Kahit kabisado mo na mga linya ko't sinasabayan. Dahil ang pop lang sa panlasa di mababadoy yan. Pinagdaanan ng iba't ibang klase ng laro. 5 taong naglakbay upang aking matamo ang pangarap na maging sikat at makilala ng lahat sa pamamagitan ng mga awit at kumita ng sapat sa pagkanta sa entablado. Sa harapan ng mga tao binubuksan ng mga diwa magmula sa pagkasarado sa kanta na nakakasado na aking binagsak. Pag narinig mo, ewan ko lang kundi ka bumalakpak. Mahalaga sa akin ang pinagmulan, hindi sumagi sa isipan ko hanggang dyan na lang. Ang tinig kong lumilipad, subukan yung pakinggan. Simpleng sandata na ginamit ko na masimula. Mahal kong kultura, itataas ko. Ako ang kalasaga at magiging kawal dito sa ating kultura. Mandirig may sumisigaw sa kabubatan ay humihiyaw. Mahal kong kultura, oh mahal, oh mahal. So, with the move of life now, listen to the combination of money pop culture. No, come on away with that Philippine Sunday. Dog to Mga us. pangarap na itinanim ko, ngayon umani ng respeto na hindi ko na mabilang sa pagdami at pagkalat ng mga kanta na aking naisulat. Naging isa sa instrumento upang aking maipamulat na ang musikang rap ay hindi basta libangan. Itinuturing na trabaho na pwedeng pagkakitaan ng mga salitang yan ay handa ko nang isalin upang sumagi rin ng tugtugan na kinamulatan natin noon. Itinama ko ang mga mali ngayon sa aking panahon. Ito ang tamang pagkakataon upang aking masabi na ang kulturang to ay makikilala ng marami na magiging pundasyon at inspirasyon sa mga makatang susunod sa ating henerasyon. Magsisilbing atensyon upang gisingin ang lahat na ang kulturang to ay sabay-sabay nating iangat. Mahalaga sa akin